National Day of Remembrance for Road Crash Victims, Survivor, and their families, ginibo sa Legazpi City. Konta detalyas kan report na yan kay Den sa Alta. Yes, good morning, Jam and Susan. Good morning sa mga parantabay. Pinagpanginotan kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa paagi kan City Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagkomemorar kang National Day of Remembrance for Road Crash Victims, Survivor, and their families. Inio taon-taon na ipinagsasagibo ang nasabing pagkomemorar sa bilog na Pilipinas tangani na tauan doon ang importansya kan kaligtasan asinday malingawan ang dobleng pag-iingat lalong-lalo na sa mga mayor na sa mga tinampo tangani na mabawasan ang mga road crashes na nangyayari digdi sa tuyang lokalidad maging sa bilog na Pilipinas na nagiging kausa tangani na magkaigwanin na mga individual na magadan, magkairirido asin maulila na mga pamilya. Sa pagi kan aktibidad na ini, naipigsagibo ka na kaaging aldaw kan CDRRMO, nagkaigwanin sarong banal na misa na kung saan ini ang pinag-offer asin pinagsagibo sa Legazpi City Convention Center na kung saan ang misa ang pinag-offer para sa gabos na biktima kan na road crashes bako sa nadigdi sa Legazpi kundi maging sa bilog na Pilipinas asin maging sa bilog na Kinaban. Matapos ang ginibong banal na misa, nagkaigwaman in information and education campaign na mas na mapalangkaw an awareness asin nagkaigwaman nin basic first aid and road crash training para sa mga naging partisipantes kan aktibidad. Ang mga naging partisipantes durante kan ginibong aktibidad iyo ang mga barangay tanods kan mga barangay digdi sa Legazpi, ang mga miyembros kan Public Safety Office, miyembros kan PNP, nagkapirang mga intern kan Philippine National Police, asin iba pang mga imbitadong bisita na katakod kan ginibong aktibidad na ini na ipigsagibo sa Legazpi City Convention Center sa pangingenot ngani kan CDRRMO kan syudad. Dagdag na istorya gikan sa lawas dan sa Alta Katiwala nindo sa katotohan. Veritas Katiwala Patrol News Report. Sige, salamat Dan sa mga dugang pang-impormasyon. So, kasuhapon sa session regular kan sangguniang panglalawigan, makonsuelo So nabuhay po giraray so issue kang quarry. Pero tama itong pigsa isa gabos na mga madudunong na argumento duman sa session kasuhapon jam. Sinumada sana ni Board Member Dante Arandia, ang Chairman Committee on Environment. Ay, believe ako kay BM sabi Dante. ni BM Dante, alat mo na nga iyan ang mga pinag-urulayan nindo gabos na mga issue dangan problema, may solusyon na baga nga kita kaayan. Nagkaigwa na siya nin series of committee hearing, may recommendation na ipresentar na digdi sa sangguniang panglalawigan dangan ang naging desisyon kan August body amyendaran ordinansa manungod sa quarry operation, quarry activity sa Albay. So, aprobado na amyendara na. Ang kulang na lang is publication, tangani na maaprobara ng penalmente, dangan maipautob na. Dahil man nga pigtarawanan, dahil tumar aksyon na ginibo. Hanggang duman lang sa amendments, dahil naipublikar, dahil aram kung ano ang nangyari. And supposed to be, pag napirmahan na ito dyan, ayos na sa sangguniang panglalawigan jam, isasakat ito sa executive. Diba? Kasi sa mapublikar ka ito. So executive ba? Tagaro, tinukawan. Tanagpadagos daan quarry operation. Sabi ni ex-officio member, board member Hisham Ismail. Alat nga yan, tarantang nga, siga ang dagdag kang truck na nagaakot kan mga quarry materials, kan mga aggregates, pero nagbababaan buwis na nakukolekta kang provincial government kan Albay. Na paano? Dahil pa nasusulduhan sa mga green guardians. Dakulaon ang nawawara sa saina. Imagine mo, before nakakakuha kita nin revenue na maabot po mga tugang sa 87.5 million.
mga kan katiwala. 2023. Oo, so ngunya na 2024. Matapos na. Halos buminaba po ini mga tugang sa 150 million sa 47.9 na Oh, sana. ang target ninda Oh, niya na diba? 2024 is 150 million na makukolekta. Mhm. Pero nasa bulan na kita ni Nobyembre, nasa 47.300, ay bako, 968 million lang Mhm. ang nakuha. Wala nga ni lamang sa kabanga. Warang. Oh. Oh, ngunyan, Baka nga yan maabo na sila. may nagpapabasog, may nagpapakabasog daa. Ah. Garo may naging ayahay sa mga suspension, ano. Ay, Palagay mo? Ay, manang gadano. Oh. Alam mo na, garo nga yan, maray pangiday ta pinasuspinde na ta. Garo na tawan dalagod buwelo. Mhm. Oh. Nakulaon na. Nakatukaw sa na, pero wala to nga yan sukabi. Garo nga yan. Tala. Alam mo na, garo nga yan. Garo baga sa bagyong nagbubulokon duman sa dagat. Nagtitipon ko sa pagbungkaras. Apla gabos. Garo magatakot, ano? Yan. Bago ta... masag mo nga sa ko, para 8:30 to sabi ni Mike. Sige. Ni Maki, break mo na da kita. Sige. Tantawad po, ipapadagos mo yan. Argumento man ni Jamin do sa abangan nindo sa Samoya pong pagbuelta. Mga katiwala, sige diretso muna kita sa iba pang mga impormasyon dyan sa daraga. Oy, padagos po ang pagpapaabot po ni asistensya kanako Bicol Party List sa educational assistance. Ang yan pong first term, kaya padagos ang payout, pinag-gigibo dyan sa Barangay CP. Asin Barangay Bagumbayan kan Daraga Albay. Lex Marinaga. Yes, Marinaga sa Gabos Parantabay, siring man sa Idudua, Maristan asin na Palingjam. Live kita digdi sa Barangay Bagumbayan. Kailan sa ngunyan pinagigip payout kang mga estudyante digdi sa 54 barangay kang Daraga na kung saan ang evaluation iyaon dyan mismo sa Barangay Sipik Covered Court. Alagad digdi mismo sa may Bagumbayan iyaon digdi ang payout kang mga estudyante ining senior I sinang college. Ang college makaka-receive ning 10,000 pesos. Alagad ang senior makaka-receive ning 5,000 pesos. Iyaon man digdi ang Department of Social Welfare and Development Office asin ang staff kang ako Bicol Party List tanganing po na ang pag-payout kang mga estudyante. Ang senior I, ang payout hindi iyo sa mga magkurang. Ang college talaga personal na sindaan ma-payout. Pasado dito sa reglamento kang sistema kang pag-organize kang ako Bicol Party List. 1-5 na mga estudyante ang iyaon digdi sa duwang barangay. Alagad kaswapon, Daraga Rapu-Rapu. 1,000 man na mga estudyante ang naka-receive ng educational assistant. Kung mailing tadigdi mo niyan sa laog kang gym kang Bagumbayan, iyaw na digdi. Dahil sa pinalaog na so ibang mga estudyante, tanganing po na payout. Nagpunin ni alas 7, alagad ngunya na binuksan na. So, ining covered court kang Bagumbayan. Pinagalat mo niyan sa pag-abot kang representative kang ako Bicol Party List, tanganing magtaram sa mga estudyante asin ining pinagtatawag ang gobyerno para inisinda sa pag-aadal tanganing naisinda kulangon sa pag-eskwela ninda. Iyan ang mga istorya. Lex. Ko sa Roger. Oh, ining payout na ini first semana no. And o yan ang sa mga estudyante, bako lang ini sa mga taga-Daraga sana. Ining 1-5 taga-Daraga ini. Daraga. Kasuwapon na Rapu-Rapu. Mhm. Tapos Daraga. Okay. Na basado dito sa pakipagulay ta sa mga staff kang ako Bicol Party List na ang 54 barangay ini na mga estudyante na makaka-receive ning
educational system ining high school as in college. Oo, Ah, so ining mga taga Raparapo, so majority niya raon man sa nanidigdi sa tuya, no? Karalase. Karalase. Roger Tapos that. pang Raparapo, medyo may distansya. Roger na. So nag-rescue na mga digdi sa sentro ang Albay. Kaswapon naka-payout na sa mga taga-Raparapo. So, paano daw sa mga college duman na nagkaklase sa Rapo-Rapo Community College? Ano? Kaswapon yaon man digdi. Nagdigdi pa? Ish. Roger, nagdigdi man kaswapon sa mga estudyante na mga high school naman mismo sa Rapo-Rapo. Okay, sige de. Sige, Okay, Lex. sige. Roger, yan ang mga istorya direktamente digdi mismo sa Bagong Bayan. Alex Lazas, Katiwalan sa Katutuan.